Aliana, ano't sabi ng mga kasambahay ay hindi ka rin kumakain? Tanong ng papa ni Aliana na padabog na pumasok sa kwarto niya. Wala akong gana. Walang gana o nagrebelde ka na naman? Anong gusto mong palabasin? Na hindi ka sang-ayon sa plano ko sa'yo, kaya ka nagkakaganito? Oo pa, hindi nga ako sang-ayon sa pagpapakasal niyo sa akin, sa kasyosyo niyo sa negosyo. Ano nangyari sa pangako niyo sa akin? Ang sabi niyo, hindi niyo ipagpapalit ang kaligayahan ko para sa kapakanan ng kumpanya. Walang katuturan ang pangakong iyon, Aliana. Nagbabago ang tao at napagtanto ko na mas importante ang negosyo kaysa sa kaligayahan na sinasabi mo. Alam ko naman, Iha, na sa oras na makahawak ka ng limpak-limpak na pera ay magiging masaya ka rin. Magiging masaya? Hindi ba't nakahiga na nga ako ngayon sa limpak-limpak mong salapi? Pero naging masaya ba ako? Tama ng kaartehan, Aliana, ha? Kaya talaga mga bata, ang hilig nyo sa pagdadrama. Sayang at hindi kita pinag-artista. Alagaan mo na lang ang sarili mo at ayaw kong makita ka na napapangasawa mo na may stulang kalensay. Kahanda mo ng sarili mo sa pag-asawa, Iha, dahil hindi ka na bata. Noong araw na pinanganak ka, dapat alam mo ng ganito ang kapalaran mo, na ipapakasal ka sa lalaking mas nag-aangat sa atin sa industriya. Naikuyom ni Yana ang kamao. Nang gabing yun, ay nagdesisyon siyang lumayas at takbuhan ang buhay na pinlalo ng ama para sa kanya. Pero bago yun, ay binura niya lahat ng mga impormasyon niya. Pati litrato ay kinuha niya lahat, maliban sa mga litrato nung bata pa siya. Iba ang mukha niya doon. Siguradong hindi siya mamumukhaan ng sino man. Hindi malayo ang naabot ni Aliana, gawa ng wala siyang pera. Hindi niya dala ang pera niya at busangot na ang mukha niyang palakad-lakad sa mainit na kalye. At mas uminit pa ang ulo niya nang mabangga siya ng isang babae. Tinaasan niya ito ng kilay at tiningnan mula ulo hanggang paa. Tumitingin ka ba sa dinadaanan mo, miss? Masungit na anya sa babaeng nahihiyang nakatingin sa kanya. Pasensya niya po, miss. Nagmamadali kasi ako eh. Hindi ko po kayo nakita kasi palingalinga ako. Nagmamadali lang po talaga. At bakit ka nagmamadali? Alam niyang hindi na siya dapat nagtanong, pero nadala siya ng kuryosidad. Naghahanap po kasi ako ng pwedeng pumalit sa akin sa trabaho. Bad trip ang boss ko kapag hindi ako nakahanap ng papalit sa akin, hindi ako makakaalis eh. Nakuha nito ang kanyang interes. Ano bang trabaho mo? Bakit aalis? Hindi mo ba alam na mahirap makahanap ng trabaho ngayon? Isa akong personal maid eh. Aalis na ako sa trabaho dahil inaaya ko ng nobyo ko na magpakasal. Ngayon ang huli kong araw sa trabaho pero mukhang may extend. Kasi bad trip si boss at wala pa akong kapalit. At inutusan niya ako na humanap ng kapalit. Kapag hindi ko nagawa yun, ngayong araw ay ma-extend ako ng 1 buwan. Nagkaroon ng ideya si Yana. Kailangan niya ng trabaho. Dahil naglayas siya, ay wala siyang matutuluyan. Pwede mo akong gawing kapalit. Ang babae naman ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Napailing ito. Hindi ka papasa kay boss, miss. Masyado kang sosyal para maging personal maid eh. Baka imbis na ikaw ang utusan, si boss pang utusan mo. Napataas ang kilay ni Yana. Minamaliit mo ba ako? Kaya kong lahat ng gawain at magaling ako sa kahit anong trabaho. Huwag mo sabihing tatanggihan mo ko. Akala ko ba nagmamadali ka? Ako na nga nag-o-offer oh. Napailing ulit ito. Ako po ang malalagot kay boss kapag kayong piningli ko. Magkapa-extend na lang siguro ko ng 1 buwan kesa, Ang choosy mo naman eh. Kailangan ko ng trabaho, miss. Kaya ibigay mo na to sa akin. Huwag kang mag-alala dahil kaya kong kumbinsihin ang boss mo na magaling ako. Hindi ka na niyang guguluhin pag nagkataon. Nag-isip pa ito. Sige na, pumayag ka na. Ako nang bahala sa boss mo. Ibigay mo lang ang address. Ako nang bahalang humanap at magpakilala sa kanya. Pwede mo na rin siyang i-block kung gusto mo para hindi ka niya mapagalitan. Putulin mo lahat ng connection sa kanya. Sige, pero siguraduhin mo na hindi ako mananagot ha. Ikaw nang bahala sa lahat. Oo naman, maayos akong kausap. Ani Yana at malawak ng ngumiti. Ang galing talaga niyang kumumbunsi ng tao. Akin ang address niya, pati na rin yung number para pwede kong tawagan kapag hindi ko nahanap.
Kumuha ng card ang babae at ibinigay sa kanya. Ayan ang address ng kumpanya at bahay ni sir. Kung gusto mo kitain siya ngayon mismo, dumiretso ka sa kumpanya niya. Pero sinasabi ko sa iyo huwag mong gagawin dahil bad trip siya. Bukas ka na lang magpakilala kung gusto mong wag masabugan ng galit niya. Tumango si Yana. O sige, alis ka na. Magtago ka na kung saan mo gusto. Nagtaka ang babae. Hindi, biro lang. I-block mo na yung boss mo. Ako nang bahala. Anya at iniwan ang babae. Desidido siyang puntahan ng lalaki ngayon. Kasi kung bukas pa, wala siyang tutulugan ngayong gabi. Nang dumating siya sa address ng kumpanya, ay nalula siya sa taas niyon. Ang laki ng kumpanyang to. Ano kayang posisyon ng lalaki dito? Empleyado kaya? O may-ari? Ang yaman niya naman kung ganun. Kausap niya sa sarili. Hi, kilala niyo ba si Drake Montemayor? Nagkatinginan ang dalawang empleyado. Hindi mo siya kilala? Magtatanong ba ako kung kilala ko siya? Bagaman pamilyar sa kanya ang apelyido nito. Ang pilosopo mo? Anyway, hindi mo talaga kilala si Sir Drake Montemayor? Hindi ako makapaniwala. May tao palang hindi nakakakilala sa kanya. Siya lang naman ang CEO ng kumpanyang ito, ang nag-iisang Drake Montemayor. Okay, saan ko ba siya makikita? Ibig ko sabihin, saang floor ko siya makikita? Sa P floor. Okupado niya ang kabuuan niyon. Tumango siya at pumunta sa 5th floor. Pagdating niya pa lang ay narinig na niya ang nababasag na gamit. Sumilip siya sa nakaawang na pinto ng opisina. Bullshit! At saan naman doon nagpunta yung babae? Balak ba ng Ramon na yun na ipahiya ako? Hinayaan niyang anak niya na tumakbo palayo para magmukha akong tanga sa kasunduan namin. Rinig niyang anang lalaki. Nagulat siya nang humarap ito at makita siya. Ikaw na nakasilip sa pinto. Pumasok ako may kailangan ka. Huwag kang sisilip-silip dyan na parang espiya. Sigaw nito. Napilitan siya nang pumasok. Anong kailangan mo, miss? Ako dapat na nagtatanong yan, Ivy. Lumabas ka na muna. Kausapin mo si Ramon at sabihin na ipahanap ang anak sa lahat ng tauhan niya. Kapag hindi nila nahanap ay aatras ako sa kasunduan. Tumango ang sekretarya at lumabas. Napaawang ang bibig ni Yana. Ngayon niya lang nalaman na ito ang lalaking ipinagkasundo sa kanya. Ama niya ang Ramon na sinasabi nito. At ikaw, anong kailangan mo? Bakit ka pumasok dito? Alam mo bang masama makinig sa usapan na may usapan? Walang kahulugan ng pagsilip ko. Hindi ako espiya o anuman. Sinigurado ko lang na itong ang opisina ni Drake Montemayor. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Ani Drake. Sa oras na yon ay gustong umatras ni Yana. Pero hindi niya gustong mapahamak ang personal maid nito. Ako si Yana, ang bagong personal maid mo. Kinausap ako ng isang babae kanina at sinabing dumiretso ako rito para makapagsimula na. Ikaw? Oo, bakit? Taas noong ani Yana. Hinagod siya nito ng tingin. This can't be happening. Tatawagan ko si... Hindi mo na siya makokontak. Nang binigay niya sa akin ng number at address mo, ay pinutol niya na lahat ng connection sa'yo. Subukan mong tawagan kung hindi ka naniniwala. Sinubukan nga nitong tawagan ang dating personal maid, pero hindi na makontak. See, sabi ko naman sa'yo eh. Ano nakain niya? At ikaw napili niyang kapalit. Look at you. Sa itsura mo pa lang ay hindi na maaasahan sa trabaho. Subukan mo ko. Hindi basahan ang itsura sa pagiging magaling sa trabaho. Kaya ko anumang iutos mo. Napahilamos ito sa muka. God, ang dami ko ng problema. Dumagdag pa tong personal maid na to. Bulong nito pero rinig niya. Okay din. Umupo ka muna dyan at marami akong aasikasuhin. Gusto mo tulungan kita? Gagalaw ka lang kapag inutusan kita. Kapag sinabi kong umupo ka dyan, umupo ka dyan. Wala kang ibang gagawin kundi umupo at tumahimik. Okay, pero pwede mag-request? Anong request mo? Pwede ba makahingi ng pagkain? Gutom na kasi talaga ako eh. At dahil pauupuin mo lang naman ako dito, bigyan mo na lang ako ng pagkain para siguradong tikom ang bibig ko. Kumunot pa ang mukha nito, pero agad ring tinawag ang sekretarya para ibili siya ng pagkain. Lamon ng lamon si Yana habang abala sa trabaho si Drake.
Ilang beses itong nagpalakad-lakad sa harap niya. Nakakunot ang noo at nagmumura pero tinikom niya lang ang bibig gaya ng sinabi niya rito. Ramon, Kausap nito ang papa niya sa telepono. hindi mo nga kontrolado ang anak mo. Pero hindi mo ba siya pinabantayan sa mga tauhan mo? Damn! So cancel ang pagkikita namin. Bigyan mo na lang ako ng litrato at ako na mismo maghahanap. Napalunok si Yana sa sinabi nito. What? Sinong amang walang litrato ng anak? Bakit? Taong gubat bang anak mo kaya allergic sa picture? Baby pictures lang? Paano ko makikilala? Nagbabago ang mukha ng isang tao. Lalo ng babae. Bulalas ni Drake. Natawa si Yana. Mabuti na lang at nabura niya ang mga litrato. Ngayon ay walang magamit ang papa niya. Ano nakakatawa? Kulot noong tanong ni Drake sa kanya. Wala po sir, may naalala lang po ako. Tinalikuran siya ng lalaki. I'll find a way to fix this, Ramon. Pagbutihin niyo pa rin ang paghahanap sa kanya. Tawagan mo ako kapag may balita na. Ibinaba nito ang tawag at hinarap siya. Tapos ka na bang kumain? Itimpla mo nga ako ng kape. Anito na hindi hinintay ang kanyang sagot. Tumalima siya sa utos nito at nagtimpla ng kape. Ito na po, boss. Automatikong sumimsim ang lalaki sa kape na inabot niya. Pero ganoon rin kabilis na ibinuga nito ang kape at nalukot ang muka. Ang pangit ang lasa. Anong klaseng kape yan at paampait? Sir, iyan lang po yung kape na nakalagay doon eh. Nagtimpla lang ako. Nilagyan ko naman po yan ng asukal eh. Kung gusto nyo, ipagtitimpla ko po ulit kayo. Huwag na nga lang. At baka dumoble pa ang pait. Ikuha mo na lang ako ng pamunas at basa ako. Kumuha siya ng tissue at alkohol. Aanin ko yung alkohol. Ha? Baka gusto nyo lagyan ng alkohol ang kamay nyo. Ginamit nyo sa bibig kanina yan eh. Arte ah. Bulong nito. Kinahapunan ay inaya na siyang umuwi ng lalaki. Dala niya ang mga gamit nito na bagamat hindi mabigat ay nahihirapan siya. Nakailang tapilok tuloy siya. Ayos ka lang ba, Yana? Bakit parang hirap na hirap ka sa dala mo suitcase, konting papeles at coat lang naman yan? Hindi ah. Ayos lang ako sir. Madulas kasi yung sahig kaya natitipalok ako. Pagdating sa bahay nito ay napaawang ang labi niya sa lawak niyon. Pero tahimik nga lang. Ang tahimik yata ng bahay niyo, sir. Wala ba kayong ibang kasama? That's none of your business, Yana. Magluto ka na't nagugutom na ako. Napalunok ang dalaga. Ako? Magluluto? Bakit? Sino ba magluluto? Ako. Para saan pa't kinuha kitang personal maid kung ako magluluto para sa sarili ko? Napangiwi si Yana. Patay. Wala siyang alam sa kusina. Sige, ito nang gamit mo. Pupunta na ako sa kusina. Dalhin mo sa kwarto ko yan. Nasa itaas ang kwarto ko. Unang kwarto na makikita mo sa kaliwang bahagi. Ano? Ipapaakyat mo pa ako? Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang magdala? Total, aakyat ka rin naman dun eh. Inuutusan mo ba ako? Sino bang amo rito? Kasi naman sir, ang layo ng kwarto nyo. Tapos, bababa pa ulit ako para ipagluto kayo. Doble na pong pagod dun eh. Para saan pa't naging personal maid ka kung hindi mo gustong mapagod? Look, kung hindi mo kaya ang simpleng trabaho na ibibigay ko sa'yo, umalis ka. Marami akong papalit sa'yo. No sir, kaya ko po ito. Sabi ko nga po, iaakyat ko ng gamit nyo eh. At bababa ulit ako para ipagluto kayo. Ano po bang gusto nyong iluto ko? Anito at iniwan siya. Napaingo si Yana. Gwapo nga, wala namang modo. At ito ba ang magiging asawa niya sana? Suplado. Pagkatapos niyang dalhin sa taas ang gamit ng lalaki, ay dumiretso siya sa kusina. Kailangan niya pang tumingin ng video sa internet para malaman kung paano magluto ng adobo. Yun ang napili niya dahil mukhang madali lang. Pero sa paghihiwa pa lang ng sibuyas ay umaayaw na siya. Diyos ko, bakit ko ba pinasok ang trabahong to? Naluluhang Anya. Natapos niya ang pagluluto, pero hindi maganda ang resulta dahil sunog ang adobo niya. Bukod doon ay marami siyang paso sa kamay. Uulitin niya sana ang pagluluto nang sumulpot si Drake. Hindi ka pa ba tapos dyan, Yana? Gutom na ako. Dahil doon ay wala na siyang nagawa,
kundi ihain sa lalaki ang sunog na adobo. Baka nakatayo ka pa dyan. Sabayan mo akong kumain. Total tayo yung dalawa lang naman ng tao rito. Sinunod niya ito. Ano nga pala itong niluto mo? Bakit kakaibang itsura? Mukhang inihaw na adobo. Meron bang ganun? Ewan ko rin po sir eh. Kumain na lang po kayo. Nakita niyang sumubo ito ng maraming ulam. Hindi na siya nagulat nang umubo ito at naluha. Sir, ayos lang po ba kayo? Inom po muna kayo ng tubig. Alam kong gutom kayo sir. Pero dahan-dahan naman po sa pagkain. Wala naman po kayong kaagaw eh. Matalim siya nitong tiningnan. What the? Anong klaseng pagkain to? Ang alat. Puro asin yata nakain ko. At mapait pa. Paano mo nilutong pagkain na to, Yana? At anong klase ba to? Adobo po yan, sir. Tungkol naman sa pagluluto, sinunod ko lang po yung procedure ng video sa internet. Nasobrahan lang yata sa asin. At nasunog kasi nalingat ako habang naglilinis ng kusina. Kinukurot niya ang kamay habang nagsasalita. Kaya nakita ng lalaki ang mga paso sa kamay niya. Ano nangyari dyan sa kamay mo? Wala. Patingin nga. Hinablot nito ang kamay niya. Ang dami mong paso. Halika, gamatin natin yan. Huwag na po sir. Ayos lang po ito. Lalagyan ko lang ito ng yelo mamaya. Kumain na lang po kayo. Sa tingin mo ba'y makakakain ako? Habang nakikita yung kamay mo na puro paso lahat. Kahit sa malayo ay nakikita ko. Dahil nagmukhang mantsa sa porselana mong balat. At isa pa, huwag ka masasaktan. Pero pangit ang lasa ng niluto mo. Hindi ko kayang kainin. Halika na, gamutin natin yung paso mo. Dinala siya nito sa kusina at pinalamigan ang mga paso niya bago nilagyan ng ointment. Thank you. Huwag mo nang babasahin yan. Hayaan mong manuot ang gamot sa balat mo. Umupo ka dyan at magluluto ka ng ulam para makakain na tayo. Nakakahiya naman po sa inyo, sir. Ako pong dapat nagluluto dahil ako pong maid dito. Tingnan mo muna ako at nang malaman mo kung paano ang tamang pagluluto. Watch and learn, Yana. Kumindat pa ito bago inihanda ang lulutuin. Habang naghihiwa ito ng mga lulutuin, ay napapalunok si Yana. Ang swabe ng mga galaw nito. Kahit simpleng pagluluto lang ang ginagawa, ay napakaswabeng tingnan. Shit, dito palang busog na ako eh. Anang utak niya. Hindi na niya napansin na kanina pa siya tinatawag ng lalaki. Yana, nakikinig ka ba sa akin? Sir, ano pong sinasabi niyo? Sabi ko, ihanda mo ng lamesa at patapos na ako rito. Mabilis siyang tumalima sa utos nito. Ipinakain niya sa aso ang pagkain pero hindi nito kinain. Imbes ay muntik pa siyang nakagad. Shit, Yana. Anong ginagawa mo dyan? Sir, pinapakain ko po yung aso eh. Kaso, imbes na ang pagkain ang kakainin, ako yatang gusto niyang lapain. Napa-face palm na lang si Drake sa pinaggagawa niya. Unang araw mo pa lang. Pero puro sakta ng ulo nang nakukuha ko, Yana. Lalapain ka talaga ng asong yan dahil hindi ka pa kilala. At ano bang sinabi ko sa'yo? Hindi ba't ihanda mo lang ang lamesa? Hindi ko sinabing pakainin mo ang aso. Tayo munang kakain. I'm sorry, sir. Nakagat ka ba? Umiling siya. Mabuti naman. Pasok na sa loob. Pasensya na sa sigaw ko. Siguro, kailangan mo rin yun para magising ka. Sabi nito at nauna nang pumasok. Tahimik sila habang kumakain. Naiilang pa rin si Yana dahil pinapagalitan siya nito. Pagkatapos mo kumain, puntahan mo ang kwarto mo at ayusin. Baka may naiwan pa mga gamit ang dating may doon. Kunin at ilalagay sa basurahan. Ikaw nang bahala kung paano mo aayusin ang kwarto. Itong pinagainan natin, sino magliligpit? Ako muna. Dahil hindi pa pwedeng mabasa yung kamay mo. Pero bukas ay hindi na kita tutulungan, Yana. Gagawin mong lahat ng trabaho na mag-isa. Tumango siya. Pagkatapos kumain ay sinunod niya ang utos ni Drake na pumunta sa magiging kwarto niya. Malinis yon kaya nilagay niya lang ang mga gamit. Pagkatapos ay bumalik siya sa baba para tingnan si Drake. Nakasando na lang ito habang naguhugas ng plato. Dahil doon ay kitang-kita niya kung paano mag-flex ang mga muscles nito. Napapalunok tuloy siya. Anong ginagawa mo dyan, Yana? Hindi ba't sinabi ko, puntahan mo ang kwarto mo? Galing na ako doon. Malinis kaya nilagay ko na lang ang mga gamit ko.
At saka, naisip ko na baka kailangan mo ng tulong dito. Sa tingin mo ba'y kailangan ko? Madali lang ang trabahong to para sa akin, Yana. Kaya ko itong mag-isa. Pero hindi mo dapat yan ginagawa. Ikaw ang amo dito. Hindi ka dapat nangguhugas ng plato. Baka gusto mong ako na lang ang maglagay sa lalagyan? Gawin mong gusto mo. Kumuha ng isang plato si Yana para punasan at ilagay sa lalagyan. Ngunit nadulas siya. Pero bago siya lumagapak sa sahig, ay nasalo siya ni Drake. Sorry. Anya dahil nabasag ang isang plato. You're so clumsy. Marami ka pang kakaining bigas para tumigas, Yana. Sanay ka ba talaga sa trabaho? Lahat ng pagkakamali mo ngayong araw ay pang isang taon na pagkakamali na ng dating personal maid ko. Hindi siya nakasagot. Napailing ang lalaki. Sorry about that. Dapat tinanong kita kung ayos ka lang ba imbis na pagalitan. It's okay. I guess tama lang yun. Dahil totoo na mo na clumsy ako. Lampat, hindi maasahan. Pero bigyan mo ko ng panahon, sir. Aayusin ko ang trabaho ko. That's what I'm thinking. Baka naiilangan nag-a-adjust ka pa ngayon. I suggest na magpahinga ka na muna para magka-energy ka. Bukas ang simulan na totoong trabaho mo. Hindi ako mabait sa mga personal maid ko, Yana. Natambakan ko ng maraming trabaho. Ngayon pa lang ay pinapaalam ko na sa'yo. Para kung meron kang balak na umatras ay magagawa mo pa. Ani Drake kahit hindi niya gustong umatras ang babae. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niya ang presensya nito. Kailangan kong trabahong to, sir. Kaya kakayanin ko. Bukas aayusin ko ng trabaho ko. Excuse me. Ani Yana at dumiretso sa kwarto. Naiwang mag-isa sa kusina si Drake at iniisip si Yana. Saang planeta ba ito na pulot ng dating personal maid niya? Naiinis siya sa pagiging lampa nito, pero gusto niya ang presensya ng dalaga. Hindi niya maikakailang maganda ang babae. Hindi pang maid ang pormahan nito, kundi pang beauty queen. Hindi niya alam kung bakit ito napadpad doon. Pagkatapos niya sa kusina ay dumiretso siya sa kwarto. Gulat siya nang makita ang mga gamit na nakalatag sa kama niya. What the? Ang babae yun talaga. Mabilis na pumunta siya sa kwarto ni Yana para pagsabihan ito, pero mahimbing na ang tulog nito nang pumasok siya. Hindi ko alam kung matitiis kita, Yana. Mukhang hindi personal maid ang nakuha ko, kundi prinsesa. Imbis na kung pagsilbihan mo, ako pa yata magsisilbi sa'yo. I know I should fire you, right now. Pero si kakatahimik ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Anya at hinaplos ang mukha ng babae bago umalis. Lingid sa kaalaman niya ay gising pa ito. Ay, Drake, kung alam ko lang na ikaw ang ipapakasal sa akin. Pero wala nang atrasan to. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, bibigyan na rin kita. Titignan ko kung kaya mo bang kunin ang loob ko. Anya sa sarili bago natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Yana. Maganda ang gising niya, kaya maaga siyang naglinis at nagluto. Simpleng bacon, itlog at hotdog lang ang niluto niya, ngunit medyo sunog pa rin. Pero para sa kanya, ay pwede na yun para kay Drake. Good morning, Sir Drake. Kamusta pang tulog nyo? Nakapagpahinga ba kayo ng maayos? Sa tansya nyo, ilang oras kaya ang naging tulog nyo, sir? Bungad niya sa lalaki. Naka-corporate attire na ito at handa na para sa trabaho. Mamaya ng daldalan, Yana. Anong agahan natin ngayon? Agahan ba ka mo? Tada! Kumunot ang noon nito nang makita ang sunog ng mga pagkain. Oh my God, Yana. Simpleng bacon, itlog at hotdog lang nasunog pa. Sir, hindi po to sunog. Slightly burnt lang po. Pwede na po to sa agahan, sir. Hindi po mapait. Tinikman ko kanina. Gusto nyo, tikman ko ulit, sir? Eto, oh. Stop wasting my time, Yana. Mabuhis ka na at diretso na tayo sa opisina. Save that burnt food of yours for the dog. Pero sir, pinaghirapan ko pong lutuin yan. I don't give a shit kung anong inabot mo para maluto ang sunog na pagkain na yan. I'm not eating burnt food. Now, magbihis ka na kung ayaw mong maiwan. Singhal ni Drake. Nagulat si Yana sa biglaang pagkagalit nito, kaya agad siyang tumalima. Nang makaalis si Yana ay nakonsensya si Drake. Nasigawan niya na naman ang babae at ininsulto niya pa ang niluto nito na bagamat sunog ay pwede namang kainin. Dahil doon ay kumuha siya ng bacon. Ang sabi niya ay hindi siya kumakain ng sunog. Pero heto siya ngayon at kinakain ng luto ni Yana
para hindi ito masaktan. Sir, ano pong ginagawa niyo? Akala ko ba hindi kayo kumakain ng sunog? Bakit niyo inubos ang bacon? Don't mind it, Yana. Let's go at late na ako sa trabaho. Pero sir, hindi kaya sumakit ang tiyan niyo? Kumain po kayo ng sunog na pagkain. I don't mind it. Kung ayaw mo na namang masigawan, pasok na sa kotse. Hindi na tumutol si Yana sa takot na masigawan na naman nito. Hindi siya sanay ng nasisigawan. Bagamat lagi silang magkagalit ng ama, ay hindi siya nito pinagtataasan ng boses. Tanging si Drake lang ang nakapagtaas ng boses sa kanya. Get my card. Mag-order ka ng pagkain para sa ating dalawa. Sa office na tayo kakain. Anito nang dumaan sila sa isang fast food. Doon ay mabilis ang galaw ni Yana. Sanay siya sa pag-order dahil ganoon palagi ang ginagawa niya. Gulat naman si Drake dahil noon ay hindi maaasahan ng personal maid niya sa pag-order. At alam rin ni Yana ang mga tipo niyang pagkain. Mga yayamaning pagkain kumbaga. Bilis ko no? Ano, ayos ba sir? Natutuwa akong malaman na maaasahan ka pala sa ibang bagay. At least man lang may nagawa kang tama. Tukso ni Drake. Napaingos lang si Yana. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa opisina. You have a good taste in food, Yana. Paano mo nalaman na magugustuhan ko to? No sir, hindi ko talaga alam na magugustuhan mo yan. Dinaan ko lang talaga sa dasal ang pagpili ng pagkain. Hindi ko nga alam anong lasa ng mga pagkain dun eh. Ang mamahal? Sanay ako sa mga fast food na mura lang ang presyo. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay alam niyang magugustuhan yun ng lalaki. Dahil gustong gusto rin yun ng papa niya. Oh yeah. Hindi ganun ang nakita ko. Mabilis ka. Hindi, biro lang sir. Pinili ko talaga ang mga yayamanin na pagkain. Yung mga nakikita ko sa palabas na kinakain ng mga mayayaman. Kasi nga 'di ba, birds with the same feather are the same birds. Humagalpak ng tawa si Drake sa sinabi niya. Unang beses na nakita niya itong tumawa. Tumaba ang puso niya. Kumain na lang tayo. Sumasakit ang tiyan ko sa'yo eh. Natutuwa po ako na napatawa kita. Ang akala ko palagi ka nalang bad trip sa akin eh. Bad trip lang ako dahil hindi mo nagagawa ng maayos ang trabaho mo, Yana. Pero kung aasahan ka naman palagi, magkakasundo tayo. Hindi ako bad trip sa'yo. Bad trip ako sa mga tatanga-tanga. Napangisi si Yana. Kung gano'n naman pala, edi aayusin niya na lahat ng galaw niya. Pagkatapos nilang kumain ay focus na sa trabaho si Drake. Seryoso ito habang kung sino-sino ang katawagan. Slow information. Damn it. Hanapin niyo lahat ng kaibigan niya. Her connections at baka itinatago lang siya. Alright. Alam kong pareho tayong problemado. But please, Ramon, ayusin mong pagpapatrabaho sa mga tauhan mo. At isipin mo na may deadline ito. Lalo pat hindi na ako sigurado kung tutuloy ko pa ba ang pagpapakasal sa anak mo. Napalunok si Yana. Hindi na ito sigurado sa pagpapakasal sa kanya? At bakit? Tumingin ito sa kanya. Sir, may papagawa po kayo? Kunin mo isang laptop at mag-search ka ng kung anong information ni Aliana Villasencio. Huwag kang titigil hanggat wala kang nakikitang impormasyon. Gustong matawa ni Yana. Isa-search niya ang sarili? Sinigurado niyang walang makakalap na impormasyon sa kanya bago siya lumayas. Kaya kahit anong paghahalughog ang gagawin, ay wala itong makukuhang impormasyon sa internet. Minu-minuto ay tinatanong siya ni Drake kung may nakalap ba siyang impormasyon. Pero wala siyang maibigay sa lalaki. Wala ka pa bang nakukuhang impormasyon, Yana? Wala talaga sir eh. Baka naman hindi nag-e-exist yung hinahanap mong yung babae. Imposible naman na wala talaga siyang impormasyon. Kahit sa ang site na ako umabot pero wala talaga ako nakuha. Never mind. Iligpit mo na lang mga gamit ko. At makikipagkita ako kay Ramon. Ramon? Makikipagkita ito sa papa niya. Sasama ka sa akin. Mag-uusap kami ni Ramon. Ako? Isasama mo? Naku sir, masakit ang ulo ko eh. Sumakit yata kakaharap sa laptop nang wala namang nakuhang impormasyon. Pwede bang maiwan na lang ako? Hintayin ko na lang kayang bumalik, sir. Kumunot ang noo ng lalaki. Bilang personal maid ko, dapat sumama ka sa mga lakad ko. Sasama naman po ako, sir. Pero sa susunod na lang. Masakit po kasi talagang ulo ko eh. Kung kaya ko po, bakit hindi ko naman kayo sasamahan, di ba?
Kasalanan nyo rin naman po eh. Kasi binabad nyo ako sa laptop. Ayun, sumakit ang ulo ko. Okay. Huwag kang alis dito sa opisina. Pagkakatiwala ko sa itong office ko. At huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ko ikakatuwa, Yana. Magpahinga ka rito. Huwag kang magpapasok ng kung sino. Kapag may naganap sa akin, sabihin mo na may lakad. Tumango-tango lang si Yana sa mga bili nito. Nang makaalis ang lalaki, ay doon lang nakahinga ng maluwag si Yana. Muntik na yun ah. Muntik pang mapaaga ang pagkikita nila ng papa niya. Samantala, salubong agad ang kilay ni Drake nang makitang pinapalibutan ng mga tauhan si Ramon nang makarating siya. Kaya pala hindi mo mahanap-hanap ang anak mo. Dahil nandito ang mga tauhan mo at nakaaligid sa'yo. Ano bang silbi ng mga yan? Nandito ba sila para bantayan ka? Na para bang ma-illegal tayong transaksyon? Tinawanan lang siya ng matanda. Ang init naman ng ulo mo, Mr. Montemayor. Huwag mo silang alalahanin. Parang hindi ka naman sanay. I'm used to having goons around. Hindi ako basta-bastang lumalabas ng walang kasama. Hindi nakakalalaking ganyan, Mr. Villasencio. Imbes na patayuin mo sila dyan ng mahabang oras, bakit hindi mo utusan para mapilis na mahanap ang anak mo? Darating tayo dyan, Montemayor. Sa ngayon, magtatanong muna ako kung bakit biglaan ang pagkikipagkita mo sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy para mo. Gaya ng sabi ko, hindi na ako interesado sa pagpapakasal sa anak mo. Gawa rin lang na tinakbuhan niya ako. Hindi ko papagurin ang sarili ko maghabol sa kanya. Paano usapan natin, Montemayor? Kakalimutan mo na ba ang utang na loob? Hindi ako makakalimot sa utang na loob ko sa iyo, Ramon. Kaya ako nandito para bigyan ka ng palugit. Kapag hindi mo nahanap ang anak mo sa loob ng 1.5 buwan, ay hindi ako tutuloy sa usapan. Bagkos ay babayaran kita ng 100 milyon para sa pagkakaligtas mo sa akin nun. 100 milyon? Higit pa ang kikitain ng kumpanya ko dyan kapag naikasal kayo ng anak ko. At bakit mo ito sinasabi? Alam mong babagsak na ang kumpanya ko, Montemayor. Hindi ako makakabawi gamit ang 100 milyon mo. Apelyido mo ang kailangan ko. Kaya nga kita binibigyan ng palugit, Ramon. Hindi ko kasalanan tumakbo ang anak mo. Kontrolado mo yun. Ngayon, kung hindi mo siya mahanap sa panahon na binigay ko, ay hindi na rin masama ang 100 milyon para magsimula ka ng bagong buhay. Come on, Montemayor. Hindi mo ito magagawa. Bakit hindi mo kaya hintayin na lang ang anak ko? Sigurado kung babalik din yon. Siguro'y nag-iisip lang at nagpapalipas ng galit sa akin. In no time ay makakita mo siya. You see, Ramon, nasa edad na ako na dapat lumagay na sa tahimik. Besides, hindi lang ang anak mo babae sa mundo. Marami naghihintay sa akin. At kapag hinintay ko ang anak mo, anong kasiguraduhan na magpapakasal nga siya sa akin? At hindi ko pa nga alam kung maganda bang anak mo. Kung tutusin kaya lang nagkakaroon ng benefits mula sa akin. Might as well, i-consider mo tong sinasabi ko para patas ang usapan natin. Nag-isip pa ang matanda. Sige, Montemayor. Sisiguraduhin ko na mahanap ko ang anak ko bago matapos ang palugit mo. At sisimulan ko na ang pagpapakilos ko sa mga tao ko. Pero dapat kumilos ka rin. Huwag mo munang ilaanan sa ibang babae ang atensyon mo. Tulungan mo akong mahanap ang anak ko. Wala problema, Ramon. Anya at tumayo nang magsalita ang matanda. By the way, saan nga pala yung personal maid mo? Type ko yun Maganda. Biro nito. Nag-resign na dahil magpapakasal. Pero mayroon akong bago. Mas maganda dun sa nakaraan. Nasaan? Bakit hindi mo kasama? Bakit ka interesado, Ramon? Sinasabi ko sa'yo, exclusive sa akin ang personal maid ko. Isa pa, malayong agwat nyo. Malayong malayo. May nahihimigan ako sa'yo, Montemayor. Huwag naman sanang mahulog ang loob mo sa personal maid mo. Masyado nakakahiya yun. Maghintay ka at ikakasal ka na sa anak ko in no time. I look forward to that, Ramon. Anya at tuluyan ng umalis. Habang nasa biyahe, ay siya na lang ang nasa isip niya. Nagtataka siya kung bakit bigla itong tumanggi sa pagsama. Nang makabalik sa opisina, ay nadatnan niya itong nakadekwatro ng upo sa isang swivel chair na nakaharap sa glass window. Sumisipol pa ito. Nagmistula itong anak ng milyonaryo. Walang mapipinta sa itsura nito. Manipis at makinis ang kutis na parang araw-araw naliligo sa gatas. Makintab at mahaba ang buhok. Sir, kanina pa po ba kayo dyan? Agaw nito sa atensyon niya.
Kadarating ko lang. Anong ginagawa mo dyan? Wala sir, nakatanaw lang sa magulong syudad. Kamusta po palang lakad niyo sir? Paayos naman. Kumusta nga pala pakiramdam mo? Hindi na ba sakit ang ulo mo? Hindi na. Dahil lang yun sa radiation kaya sumakit kanina. Ngayon ay hindi na. So, pwede na tayong umalis. Kakausapin ko ulit si Ramon. Nakita ni Drake na namutla ang babae. Hey, ayos ka lang? Ha? Oo, ayos lang ako. Nalulula na yata ako kakatingin dito eh. Lumayo siya sa glass window. Pero seryoso? Kikitain mo ulit si Ramon? Hindi ba natapos ang pag-uusap niyo kanina? Hindi, biro lang. Ayos ang usapan namin. Bakit kinakabahan ka yata kapag nababanggit ang pangalan niya? Kilala mo ba si Ramon? Hindi. Ano kasi? Ano? Bakit ka kinakabahan? Nag-isip ng idadahilan si Yana. Ano kasi? May kilala kasi akong Ramon. Doon sa baryo namin. Ano siya? Lasinggero at nambubugbog ng kung sino. May takot ako sa pangalan niya kasi muntik akong masampulan nun eh. Pero hindi ko kilala ang Ramon na sinasabi mo. Wala akong kilalang businessman. Hindi sumugot si Drake, kaya inakala ni Yana na kumbinsido ito sa sinabi niya. Nang sumunod na araw ay banayad ang takbo ng buhay ni Yana. Masaya siya sa ginagawa kahit pa araw-araw siyang pinapagalitan ni Drake dahil mali-mali ang pinaggagawa niya. Gaya na lang ngayon, na nalaman nitong namatay ang mga halaman sa bahay dahil nalunod sa pagdidilig ni Yana. Pati ba naman mga bulaklak ay papakialaman mo? Sir, diniligan ko lang naman kasi nalalanta na eh. Wala po kong intensyon na patayin yung mga bulaklak niyo. Ilang araw mo na bang dinidiligan ng mga bulaklak? 4 na sunod-sunod na araw, sir. Siguro, napasobrang pagdidilig ko. Tama ka. Alam mo bang kakaibang bulaklak na yan? Kaya ang gusto ko mga bulaklak na yan. Dahil hindi nangangailangan ng sobrang alaga. Isang beses sa isang linggo lang yan dinidiligan. Pero 4 na araw mo diniligan. At sobra-sobra pang dinilig mo kaya nalunod. Napalunok si Yana. Galit na ang lalaki. Pasensya na po sir. Hindi ko po alam. Gusto ko lang naman pong gawin ang trabaho ko eh. Hindi ko po alam na bawal pala yun. Alam mo ba kung gaano ka-importante ang mga bulaklak na yan sa akin? Bulaklak niya na mama ko na mayapa na. Yan lang ang naiwan niya sa akin. Kaya importante yan sa akin. Napayuko si Yana. Hindi niya alam ang tungkol doon. Ngayon ay pinatay niya pati ang alaala ng mama nito. Sir, sorry po talaga. Alam kong hindi na po mababalik pero... Tama ka. Hindi na mababalik ang mga yan. Bunutin mo na yan at ilagay sa basurahan para makuha na ng truck ng basura. Wala na tayong magagawa dyan. Sinira mo na. Anito at iniwan siya. Tiningnan niya ang mga bulaklak. Wala siyang alam sa paghahalaman pero tingin niya ay maaari pang maayos yun. Hindi niya nga lang alam kung paano. Pero dinala niya sa isang sulok ang mga bulaklak imbis na ilagay sa basurahan. Nagawa mo na bang iniutos ko sa'yo? Oo po sir, nilagay ko na sa basurahan ng mga bulaklak. Sir, gusto niyo bang magtanim na lang ako ng kapalit doon? Tingin mo ba'y mapapalitan ng mga bulaklak na yun? Hindi mo kayang palitan ang alaala ng ina ko na nakakapit sa mga bulaklak na yun, Yana. At dahil wala na ring alaalang natira sa akin. Dama niya ang lungkot ng lalaki, kaya niyakap niya ito. Nagulat naman si Drake sa ginawa niya. Sorry po talaga. Kahit man lang sa yakap na to, madama niyong sincero kong paghingi ng tawad. Mas sinigpitan niya pa ang hawak dito. Hindi alam ni Drake kung bakit gusto niya ang yakap ng babae. Yana, hindi mo kailangang yakapin ako. At pwede ba, sa susunod, huwag mo akong basta-bastang yayapusin. Hindi kita binigyan ng permiso para gawin yun. Ani Drake at itinulak ang babae para mapigilan ang sarili na yakapin ito. Sorry sir, hindi na po mauulit. Nakailang sorry ka na ngayong araw. Bakit hindi mo subukang kontrolin ang sarili mo para hindi ka makagawa ng mga bagay na ihihingi mo ng tawad? Kasi sa totoo lang, sawa na ako marinig ng sorry mo. Binigyan kita ng pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Kaya yun ang atupagin mo. Napayuko na lang sa kahihiyan si Yana. Kinabukasan ay hindi sinama ni Drake si Yana sa opisina. Maaga siyang pumasok at gulat siya nang makita si Ramon doon. Ramon, bakit maaga kaya naligaw?
Anong kailangan mo? Nandito ka sa opisina ko. Nakarinig kasi ako ng usap-usapan na hindi ka naman daw abala sa paghanap sa anak ko. Narinig ko rin ang tungkol sa inyo ng personal maid mo. Palagi raw kayo magkasama. Totoo ba yun? Hindi ko alam kung anong klaseng usap-usapan yan, Ramon. Pero ano ba sa akala mo? Hindi ba't natural na magkasama kami ng personal maid ko? Bakit wala ka namang issue doon sa nagdaang personal maid ko? Minuto kami magkasama nun ah. Magkaiba ang sitwasyon ngayon, Montemayor. Nawawala ang anak ko at sa'yo na rin ang galing na hindi ka na interesado sa pagpapakasal sa anak ko. At sinabi mo rin na maganda ang personal maid mo na hindi mo naman sinabi sa akin sa mga nagdaan. Anong gusto mong isipin ko, Montemayor? Villasencio, may isang salita ako. At hanggat hindi pa natatapos ang palugit na binigay ko sa'yo, ay hindi ako maghahanap ng ibang babae kung yun ang ikinababahala mo. Tingnan mo nga may nakikita ka bang kasama ko? May nakikita ka bang personal maid sa tabi ko? Mabuti naman at malinaw para sa'yo ang usapan natin, Montemayor. Sana nga ay may isang salita ka. Dahil hanggang ngayon ay hindi ako tumitigil sa paghahanap sa anak ko. Sana ganun ka rin gaya ng sabi mo. Tumangulang si Drake. Yun lang bang pinunta mo rito, Ramon? Oo, kaya hindi na ako magtatagal. Anito at lumabas na ng kumpanya. Samantala si Yana nagmamadali ay napako ang paa nang makita ang ama na palabas ng kumpanya ni Drake. Mabilis siyang nagtago. Nakita niya pang palingalinga ang papa niya. Nang makaalis na ito, ay sakalang siya pumasok. Sir, bakit niyo naman ako iniwan? Hindi niyo man lang ako ginising. Alam kong galit kayo sa akin. Pero pwede po bang isang tabi niyo sa trabaho? Hindi niyo po ako ginising tapos papagalitan niyo ako pag nahuli. Ano ba naman yan? Shut up, Yana. Mabuti na lang at hindi tayo magkasama kanina. Dahil nandito si Ramon. Talaga, sir? Si Ramon? Yung papa ng papakasalan mong babae na tumakbo? Tumango ito. Bakit, sir? Anong sadya niya rito? Pinaghihilalaan niya bang ikaw ang kumuha sa anak niya? Dito niya ba hinahanap ang anak niya? Hindi. Nandito siya para siguraduhin na wala akong babaeng pinagkakaabalahan. Gusto niyang siguraduhin na may isang salita ako sa pagpapakasal sa anak niya. Bakit naman kayong sinisigurado niya? Hindi ba yung anak naman niyang tumakbo? Bakit niya ba pinipilit ang taong tumakbo? Naglayas na nga Bakit pa hanapin? Sa tingin niya ba babalik pa yung anak niya? Bakit? Sa tingin mo ba hindi na babalik yun, Yana? Napalunok si Yana. Siguro, pero depende rin naman Kung matindi ang galit nun sa papa niya at disgusto sa pagpapakasal, malamang hindi na babalik yun. Pero siguro, iniisip ng papa niya na kaya niya pa itong mapilit kaya hinahanap niya pa rin. Anya at nagkibit balikat para itago ang kaba. Nasubukan mo na ba maglayas, Yana? Ha? Hindi pa. Hindi ko pa nasusubukan ng maglayas. Ako ang nilalayasan Noon, nagigising na lang ako na walang kasama sa bahay. Kasi umaalis ang mga magulang ko. Kwento niya na ang nasa isip ay ang biglang pag-alis ng papa niya dahil sa mga business trips. Di hindi mo alam kung babalik pa yun o hindi na. Kasi hindi mo naman naranasan. Siguro nga. Anyway, dahil nandito ka na, bumalik ka ng pagkain natin sa labas. Sumunod ka agad sa akin ang hindi nagluluto. Sige, bumalik ka sa labas. Kahit nagluto ako, hindi mo rin naman kakainin kasi sunog. Tama ka. Kaya bilisan mo na at na makapag-almusal na tayo. Tumalima siya sa utos nito. Mabilis siyang nakabili ng pagkain. Pero nang pabalik na siya sa kumpanya, ay nakita niya ang mga tauhan ng papa niya na nagmamasid. Kinailangan pa niyang maghintay na makaalis ang mga ito. Nang magkakalahating oras na at hindi pa umaalis ang mga tauhan, ay napilitan siyang bumili ng jacket na may hood at tumakbo papasok ng kumpanya. Tinawag pa siya ng isa, pero sige siya sa pagtakbo. Kaya naman ay hingal na hingal siyang bumalik sa opisina. Bakit ka hinihingal, Yana? Saan ka ba bumili at ang tagal-tagal mo? Mag-iisang oras ka rin nawala. Pasensya na, sir. Sa kabilang syudad pa kasi ako bumili ng pagkain natin. Ginagago mo ba ako? At bakit may jacket ka? Wala yan kanina. May kinita ka bang lalaki? May pagsiselos at galit sa boses nito. Biro lang, sir. Ang totoo, nainitan ako kaya bumili ako ng jacket. At marami ring customer sa pinagbilhan ko kaya natagalan ako.
Malamig na nga yung pagkain, kakahintay ko ng sukli eh. Hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi niya. Sir, wala po ko nakita. O kinita. Sa tingin niyo ba magkaka-boyfriend ang mukhang to? Joke time naman kayo sir eh. At saka bakit niyo ba ako pinagdududahan? Hindi ba pwedeng kumain na lang tayo kasi kanina pa ako nagugutom eh. Doon lang gumalaw ang lalaki para ihanda ang pagkain ng binili niya. Nang kakain na sila ay may kumatok. Buksan mo nga Yana. Sa takot na baka isa sa tauhan niyon ay nagdahilan siya. Ikaw na magbukas sir. CR lang ako sandali. Mabilis na tumakbo siya sa CR pero nakasilip siya sa pinto. Hindi siya nagkakamali. Isa nga sa tauhan ng papa niya ang kumatok. What brought you here? Magtatanong lang po sana sir. May babae bang pumasok dito? Nakaitim na jacket na mayud. Kahina-hinala kasi ang galaw eh. Biglaan na lang tumakbo. Baka ay may binabalak dito sa kumpanya niyo, sir. Rinig niyang nito. Personal maid ko babaeng yun. No worries, dahil walang mangyayari sa akin. Maayos ang security ng kumpanya. Good to know, sir. Pasensya na sa istorbo. Nang makaalis ito, ay sakalang lumabas si Yana sa CR. Kakaiba pa ang tingin ni Drake sa kanya. Sino yung kumatok, sir? At ano raw ang kailangan sa inyo? Tauhan ni Ramon ang kumatok, pero hindi ako sadya. Wala siyang kailangan sa akin kundi sa'yo. Sa akin? Bakit daw? Anong ginawa ko? Bakit mo sila tinakbuhan kanina? Ano bang ginawa nila sa'yo? Wala yun. Kasi, kinabahan ako eh. Kasi nakakatakot naman talagang suot nila. All black na parang kulto. Tapos bigla akong tinawag kaya napatakbo ko sa takot. Pero wala akong kasalanan ha. Wala akong sinabi na may kasalanan ka. Kumain na nga lang tayo. Tahimik sila habang kumakain. Gulat na lang siya nang dumukwang ito at pinahid ang sauce na nasa labi niya. If you don't mind, nag-distract kasi ako. Anito at dinilaan ang daliri na ipinahid nito sa sauce. Napalunok si Yana. Thanks. Anya at tahimik na kumain. Huwag ka na magabala. Ako na magluluto ngayon, Yana. Alam kong pagod ka. Ani Drake nang makauwi sila kinagabihan. Sir, mas pagod po kayo kaysa sa akin eh. Nakaupo lang naman ako buong maghapon. Habang ikaw buong araw na nagtatrabaho. Samahan mo na lang ako sa kusina at tulungan magluto. Tutulong ka lang dahil hindi natin makakain pag ikaw ang nagluto. Kung hindi sunog hilaw naman. Kaya ako na lang. Ayun, lumabas rin ang totoong dahilan. Sasabihin mo pang pagod ako Takot ka lang naman palang kumain ng sunog. Tama ng daldal Yana. Tara na sa kusina. Anito at hinila siya papuntang kusina. Pakiramdam niya nakukuryente siya sa hawak nito. Napuno ng kulitan ng kusina habang nagluluto ang lalaki. Panay ang pang-asar ni Yana at tuwang-tuwa siya dahil pikon ang lalaki. Stop laughing Yana. Wala naman nakakatawa. No sir, nakakatawa kaya na. Ito kat magaling sa lahat ng bagay. Tapos tinakbuhan ka lang ng babaeng pakakasalan mo. Payag ka nun sir. Ano magagawa ko? Hindi ko kontrolado ang buhay niya. And besides, hindi ko pa siya nakakita. Hindi pa naman nakakitang isa't isa. And I'm not sure of marrying her yet. Kaya walang niwala sa akin na tumakbo siya palayo. Let's stop talking about me. Bakit hindi ko na lang mag-share ng tungkol sa buhay mo, Yana? Walang magandang pwedeng ikwento sa buhay ko Wala akong maisip kasi wala naman akong karanasan ng gaya ng sayo. Kumbaga, ang boring ng buhay ko. Yun lang. We all have different stories to tell, Yana. Makikinig ako sa anumang kwento mo. Besides, matagal pa bago lumambot ang karne. Kaya mas mabuting mag-usap muna tayo. Ika nga nila, mas nagiging mabilis ang isang bagay kapag hindi natin binabantayan. Okay. Simple lang naman ang kwento ko. Hindi kami magkasundo ng tatay ko. Ginagawa ko naman ang lahat para magkalapit kami ulit Pero siya tong umiiwas sa akin. Ang totoo, close kami noon. Pero nang mawala si mama, naging malamig na siya sa akin. Parang hindi na niya ako kilala at nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay. Kaya ito ko ngayon, naging personal maid mo. Anyang nagsasabi ng totoo sa lalaki. Maliban na lang sa pagsasabi na si Ramon ang tatay niya. Nasaan ang tatay mo ngayon? Nasa probinsya pa rin. Umalis ako doon nung hindi ko na siya natiis. Sa probinsya ka galing? Taga-probinsya ka? Oo,
Bakit? Nagbibiro ka ba? Hindi naman ganyan ang kutis sa mga taga-probinsya. So, sinasabi mo na maitim ang mga taga-probinsya? No. Pero hindi kasi talaga ganyan ang kulay ng mga probinsyanang nakilala ko. Hindi pang probinsya ang kutis mo, Yana. In fact, pwede kang ang mapagkamalang foreigner sa pagiging tisay mo eh. Kinilig si Yana doon, kaya hindi niya napigilang hampasin ang lalaki. Sir naman pinapataba niyo ang puso ko. Pero totoo ba? Mukha kong foreigner sa kutis ko? Uy, malambot na pala ang karne. Diyan ka lang at ilalagay ko lang ibang rekado. Napaingo si Yana. Akala niya'y magiging seryoso na ito. Si Sir naman Pagkatapos akong paasahin ay ipagpapalit ako sa malambot na karne. Hindi man lang sinagot ang tanong ko kanina. Don't fish for compliments, Yana. Alam kong alam mo sa sarili mo kung gaano ka kaganda. At kahit sabihin kong oo o hindi, ay walang mababago dun. Maganda ka at nagbumukhang ibang lahi. Nagtumbling yata ang puso niya sa papuri ni Drake, kaya siya nag-space out. Hindi niya alam na kanina pa siya tinatawag ng lalaki. Yana! Sigaw nito. Yes sir, may kailangan po kayo? Lapit ka nga rito. Pakitikman nga kung sakto na bang timpla. Tinikman niya ang sabaw na nasa sandok. Si Drake naman ay hinahawakan ng buhok niyang nakalugay. Masarap ba? Sobrang sarap. Pwede ka na mag-asawa. Hintayin nating bumalik ang anak ni Ramon. Pangako, ikaw ang gagawin kong maid of honor. Parang pinipiga ang puso ni Yana habang ini-imagine na magpapakasal si Drake. Kahit ang totoo ay siya rin ang babaeng papakasalan nito. Napangiti siya sa iniisip. Oh, bakit ka nakangiti dyan? Gusto mo ba ng ideya na maging maid of honor? Pwede rin. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa mga engranding kasal, kaya excited ako Sana mahanap mo na yung bride mo. Kung sakaling hindi ko siya mahanap, willing ka bang maging bride ko? Nalaglag ang panga ni Yana. Natawa naman ang lalaki sa reaksyon niya. Biro lang. You prepare the table so we can eat. I'll just wash up. Anito at iniwan siya. Hindi pa rin siya makaget over sa biro nito. Iniisip niya na baka nakakagusto na si Drake sa kanya. Pero imposible yata yun. Nang sumunod na araw, ay nag-iba ang trato ni Drake kay Yana. Naging extra caring ito sa kanya na imbis siyang gumagawa ng mga bagay, inaako nito iyon para hindi siya mapagod. Sir, may gagawin po kayo sa weekend? Yes. Tutulong ako sa mga tauhan sa paghahanap sa anak ni Ramon. Bakit? Pwedeng hindi na ako sumama. May lakad kasi ako niyan Uuwi ako sa amin. Balak niya sanang sikretong dumalaw sa kanila. Gusto niyang alamin ang kalagayan ng papa niya. Miss na rin niya ito sa ilang linggong lumipas. Uuwi ka sa inyo. Hindi ba't hindi kayo magkasundo ng tatay mo? Yun na nga po sir Balak ko pong umuwi para makipag-ayos sa tatay ko. Kahit isang araw lang, kakausapin ko lang siya. Babalik din ako agad sir. Kasamahan kita. At po, naku, wag na po kayong mag-abala sir. Kaya ko pong sarili ko. At saka, tatay ko naman po yun. Kaya walang mangyayaring masama sa akin. No, Yana. Mas mabuting masiguro kung naligtas ka. Sasamahan kita para pagkatapos yun didiretso tayo sa paghahanap kay Aliana. Mabuti na rin na samahan kita para mas malawak ang paghanapan ko. Kinabahan doon si Yana dahil ang totoo ay hindi siya uuwi sa probinsya, kundi sa mansyon nila. Nako sir, wag na po talaga. Kaya ko naman pong mag-isa Baka magulat ang tatay ko kapag may kasama akong umuwi. Baka magalit pa sa akin. Salamat na lang sa pag-aalala niyo, sir. Mag-focus na lang po kayo sa paghahanap sa bride niyo. Hindi kumbinsido si Drake sa sinasabi niya. Kaya nahirapan si Yana na pilitin ito. Sa loob-loob naman ni Drake ay nagtataka siya kung bakit ganoon na lang ang pagtanggi ng dalaga. Parang may itinatago ito sa kanya. Araw ng Sabado, at balot na balot si Yana para umalis. Nagtaka si Drake. Saan ka mag-hold up, Yana? Bakit ganyan ang ayos mo? Para bang may pinagtataguan ka sa labas? Kasi sir, mainit po sa labas. Lalo na sa lugar namin. Kailangan ng 3 layer ng jacket para hindi tumagos sa balat ang init. Nga pala, bakit hindi pa kayo umaalis? Maaga kayong tutulong sa paghahanap, diba? Tumawag kasing tauhan ni Ramon na may lead na sila sa probinsya. May babae raw doon bagong dating.
At gaya na dinedescribe ni Ramon, pupuntahan namin ngayon at iisip ko na isabay ka na lang sa biyahe. Sir, hindi pwede eh. May dadaanan pa akong kaibigan. At saka hindi naman po sa probinsya namin yun, di ba? Kaya hindi tayo magkakasabay, sir. Kumunot ang noo ni Drake sa babae dahil sa pagtanggi nito. Kumbinsido talaga siya na meron itong itinatago pero hindi niya masabi kung ano. Sige, makita na lang tayo dito sa bahay. Agahan mong pagbalik at makapagluto ka pa. Noted, sir. Anya at nagmamadaling umalis para maabutan pa niya ang papa sa bahay nila. Nakatunga nga si Yana sa tricycle at inaabangan ang papa niyang lumabas. Naghihintay siya di kalayuan sa bahay nila at hanggang ngayon ay hindi niya pa nakakitang lumabas ang sasakyan. Ma'am, sino po bang iniintay niyo dito? Kanina pa po tayo nakatunga nga dito eh. Kung pinaalis niyo po ako, ilang pasahero na po sanang nahihatid ko. Malapit na sana akong kumota sa araw na to. Shh! Manong, sa tansya mo, ilang pasahero na sanang naihatid ninyo? Babayaran ko. Nagriwanag ang mukha ng driver. Talaga, ma'am? Mga 10,000 na po sana ang kinita ko, ma'am. Nagsalubong ang kilay niya. Sobra naman yata, Manong. Natahimik siya nang makita ang sasakyan ng papa niya palabas ng bahay. Papa? Bulong niya habang tinatanaw ito paalis. Hindi niya alam na kanina pa nito gustong bumalik dahil may pakiramdam ito na nasa paligid siya. Pero hindi nito nagawa. Habang nasa biyahe papuntang probinsya si Drake, ay hindi mawala-wala sa isip niya si Yana. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay may itinatago ito sa kanya. Yun ang nagpipigil sa damdamin niya para dito. Aminado siya ang gusto na niya ang babae. Pero hindi niya magawang aminin dahil sa alinlangan dito. Sir, maligayang pagdating po. Bad news. Hindi si Ma'am Aliana yung babae. Bungad ng tauhan sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, ayan ang sasalubong mo. Nasaan ba si Ramon? Nandito ako, Montemayor. Bakit naman ang init yata ng ulo mo? Mainit ba sa biyahe? Bakit? Sports car ba ang gamit mo? Shut up, Ramon. Hindi ako nagbibiro. Bakit niyo pa ako pinapunta rito? Bakit hindi niyo nalang pinacheck sa mga tauhan o pinapicturan para hindi na masayang ang oras ko? I was so sure na si Aliana ang tinutukoy nilang babae. Montemayor. Nawala na sa isip ko na ipacheck muna sa mga tauhan bago tayo magpunta rito. Then I suppose na hindi mo talaga kilalang anak mo. And by the way, kung may litrato ka lang sana ng anak mo, ay hindi ganito kahirap at katagal ang paghahanap sa anak mo. Bakit ba ang init-init ng ulo mo, Montemayor? Why so impatient? Sa pagkakaalam ko, ay ngayon ka lang tumulong sa paghahanap dahil abala ka buong linggo. At hindi ko alam kung anong pinagkakaabalahan mo. Babae ba? Don't switch the subject on me, Ramon. Ang issue dito ay ang matagal na paghahanap sa anak mo. Pinapaalala ko lang sa'yo na 1 linggo na lang at matatapos ng usapan natin. There! Confirm na nagmamadali ka na. Bakit? May nahanap ka na bang ibang makapakasalan? Don't talk as if it's my fault na tumakbo ang anak mo. Hindi mali na makahanap ako ng iba. Lalo pat akong tinakbuhan. We could have gotten married kung hindi lang nag-inarteng anak mo, Ramon. Tumango-tango ang matanda kahit naglalabas na ang ugat nito sa inis. Alright, Drake. Pero sinasabi ko sa'yo na mahahanap ko ang anak ko bago matapos ang usapan natin. Kaya huwag ka muna pakakasiguro dyan sa bago mo. Kontrolin mo ang damdamin mo, Drake. Dahil hahanapin ko ang anak ko kahit saang lupalo pa siya naroroon. Anito at iniwan siya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Drake at bumiyahe pabalik sa syudad para makita si Yana. Namiss niya ito kaagad. Samantala, si Yana ay padabog na nagluluto. Bad trip siya dahil hindi niya man lang nakita ang mukha ng tatay niya. Kung pumayat ba ito o bakas ang stress sa mukha. Hindi niya alam na sa pagdadabog niya ay doon pa naging maayos ang mga niluto. Gulat siya nang ma-perfect ang pagluluto ng sinigang. Napasigaw siya sa tuwa. Holy shit! Ano nangyari dito, Yana? Are you okay? May nakapasok bang ibang tao? Hinihingal at nag-aalalang ani Drake at miyapo siya. Nagulat si Yana. Sir, ayos lang po ako. Walang nangyari dito. Shit, tinakot mo ako. Akala ko kung ano nangyari sa'yo dito.
Matiim na tinitigan siya ng lalaki. Napamura ito at mabilis na siniil siya ng mainit na halik. Gulat na gulat si Yana sa ginawa nito, pero hindi niya napigilang mapapikit at gumanti ng halik. Matagal ko nang gustong gawin to, Yana. Hindi ko na kayang pigilan ngayon. Anito at nagpatuloy sa paghalik. Matagal din bago nito tinigilan ang labi niya. Para itong camel na uhaw sa mga halik ni Yana. Naiilang ang dalaga at hindi makatingin dito. Ano nga ba nangyari dito? Bakit ka sumisigaw? Yung sinigang kasi. Maayos ang pagkakaluto ko. Na perfect kong pagluluto, sir. Natawa ang lalaki sa pautal-utal niyang pagsasalita. Bakit ka nauutal? Nahihiya ka ba, Yana? Kasi, sir. That's normal, Yana. People who love each other kiss. Normal lang ang halik na yun. Ano? Anong love each other? Anong ibig niyo sabihin, sir? Hindi ba halata, Yana? Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero nagising na lang ako isang araw na hindi na naiinis sa mga kapalpakan mo. Nagising na lang ako na nag-aalala sa'yo. At higit sa lahat, nagising na lang ako na mahal na kita. At hindi ka na mawala-wala sa isip ko, Yana. Pero sir, mali pong sinasabi niyo. Ikakasal na po kayo. Ikakasal? Bakit? May nakikita ka bang babae na pakakasalan ko? Paano yung pinagkasundo sa'yo, sir? Hindi ba't pinuntahan niyo pa kanina? Hindi siyang babaeng naroon, Yana. Hindi siya mahigilap at ilang araw na lang ay matatapos ang usapan namin ni Ramon. Malaya na akong pipili kung sinong pakakasalan ko. At gagawin ko yun sa taong mahal ko. Yana, ikaw ang mahal ko. Teka lang, sir. Hindi po pwede. Hindi niyo po magagawa yun. Hindi niyo pwedeng basta-basta na lang talikuran ang usapan niyo, sir. At imposible po na mahal niyo ako. Nalilito lang kayo. Siguro, epekto ito ng palagi nating pagsasama. Kaya iniisip niyo na mahal niyo ako. Pero ang totoo ay hindi, sir. Hindi niyo ako mahal. Ani Yana na hindi sinang-ayunan ng puso niya. Trust me, Yana. Ilang araw ang kinailangan ko para aminin to sa sarili ko. At sa'yo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob umamin. Dahil alam kong posibleng maging tayo. Lalo na't malapit nang matapos ang usapan namin ni Ramon. Pagkatapos nun wala na akong responsibilidad sa kanya. Makakaya na kitang panagutan. Kung sakaling gugustuhin mo rin ako. Sir, masyado po kayong mabilis. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Ni sa hinagap ay hindi ko maisip na aamin kayong mahal niyo ako. Walang sign o kung ano man, sir. No, Yana. Alam ko nararamdaman mo mga pahiwatig ko. Pero ayaw mong aminin sa sarili mo. Iniisip mo ba na hindi kita kayang mahalin dahil personal meet lang kita? Tumango siya. Nagkakamali ka, Yana. Malaki ang puso ko at nagawa kang mahalin niyon sa kabila ng estado mo. Maniwala ka, Yana. Nagkasabi ako ng totoo. Halos magsugat na ang labi ni Yana kakakagat. Hindi dapat ikaw ang gumagawa niyan, Yana. Ani Drake at siniil siya ng halik. Kinagat din ito ang labi niya. Teka lang, sir. Nakakailan ka na. Wala pa nga akong sinasabi na gusto o mahal kita Hindi na kailangan. Kahit hindi mo sabihin, ay alam ko naman ang nararamdaman mo para sa akin. Mayabang na anito. Tinulak niya ito para kumuha ng mga plato. Anong ginagawa mo? Hindi ba halata, sir? Inihahanda ko ng hapunan natin. Kumain na lang tayo kaysa kung ano-ano pumapasok dyan sa ulo ninyo. Gutom at pagod lang yan mula sa mahabang biyahe. Lika na, sir. Kain na tayo. Busog na ako sa mga halik mo, Yana. Pero kakain pa rin ako kasi ikaw ang nagluto niyan Anito at kumindat. At imbes na maiilag, ay nakaramdam ng kilig si Yana. Habang kumakain ay titig na titig si Drake kay Yana. Dahilan ng pagkailang ng huli. Sir naman, pwede bang pakainin niyo muna ako ng maayos? Naiilang ako sa titig niyo Ahawa na lang, sir. Kanina pa ako nagugutom. Here I am. Kinikilig sa itsura mo. Pero ito ka. Tinatawag akong sir pagkatapos kong ipagtapat ang damdamin ko sa'yo. How can you be so cruel? Sir naman, alangan namang Drake ang itawag ko sa inyo. Kayong amo ko Hayaan niyo na lang ako, sir. Umiling ito. From now on, Drake na lang ang itawag mo sa akin. At kapag nagkamali ka sa pagtawag sa akin sir, hahalikan kita. Kahit nasa harap tayo ng ibang tao.
Nagbibiro kayo, Drake. Muntik na. Bakit mo pinigilan? Makakahalik na sana ako eh. Para-paraan ka rin no? Hindi ka na makakahalik sa akin. Last na yung kanina. Talaga ba, Yana? Huling halik na yung kanina? Oo, sir. Mabilis pa sa 4:00 nakahalik ito sa kanya. Huwag ka kasing magsalita ng tapos. Napaingos na lang si Yana sa kapilyuhan ng lalaki. Buong gabi ay hindi nakatulog si Yana. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking tinakbuhan niya ay inamin na mahal siya. At inaamin niya rin sa kanyang sarili na mahal na niya ito. Parang nawalan tuloy ng silbi ang pagtakbo niya. Pero paano kapag nalaman nito ang totoo? Magagalit kaya ito? Dahil doon ay napuyat si Yana. Tanghali na nang magising siya. Buti na lang at linggo. Gulat siya ng pagbaba ay may kausap na babae si Drake. Gising ka na pala. I want you to meet Claire. Pinsan ko. Claire, si Yana. Bagong personal maid ko. Titig na titig ang babae kay Yana. Hi, nice meeting you, Claire. Hindi ko alam na may ganitong kagandang pinsan pala si Sir Drake. Wala kasi siyang nabanggit eh. Palabiro pala tong personal maid mo, Drake. Anyway, nice meeting you, Yana. Alam mo, you look familiar. As in, talaga? Ikaw, parang ngayon lang talaga kita nakita. Minsan mo na ba ako nakita? I'm not sure pero sa tingin ko, sa mansyon ng mga Villasencio kita nakita. You look very familiar. Hindi ko lang mapangalanan kung sino. Imposible naman yata, ma'am. Hindi ko po kilala ang mga Villasencio. At ito lang pong una kong napuntahan na mansyon. Baka kamukha ko lang, ma'am. Kinakabahan na siya. Hindi niya nakita kailanman ang babae. Pero sigurado siyang siya ang tinutukoy nito. Hindi talaga eh. Familiar ka talaga. Mukhang ikaw talaga yung nakita ko. Pero anyway, sabi mo nga na hindi mo nakilala ang mga Villasencio. And kung personal maid ka ni Drake, ay imposible nga yata yun. It's just so amazing na kamukhang kamukha mong isang tao. Si Drake na nakikinig lang sa kanila ay napaisip rin. Anyway, hindi na ako magtatagal, Drake. Nandito lang ako para sabihin na malungkot ako dahil hindi pala matutuloy ang kasal. Umuwi pa naman ako para lang dun. Pero tinakbuhan ka pala ng bride mo. Hindi na rin ako magtatagal dito sa Pilipinas. Tawagan mo na lang ako kapag may update na at matutuloy ng kasal ninyo. And I'll fly back here as soon as possible. No worries, Claire. And I'll make sure na ikaw ang una makakaalam kapag magpapakasal na ako. Ani Drake at tinitigan si Yana. It's nice meeting you again, Yana. Please make sure na hindi nga ikaw yung nakita ko noon. Kasi hindi ako matatahimik. See you next time. Bye! Anito at iniwan na sila. So, may kamukha ka. At sa mga Villasencio pa talaga. O baka naman anak ka ni Ramon. Biro ni Drake sa kanya. Hindi nakasagot si Yana. Biro lang. Bakit ang seryoso mo yata ngayon, Yana? Hindi ba magandang tulog mo? At parang nag-space out ka. Pansin ko, kanina ka pa ganyan habang kausap si Claire. Are you alright? Oo, hindi ako nakatulog ng maayos. Ikaw kasi, panggulo ka. Hindi ka nakatulog sa mga pinagsasabi mo kagabi. Gulat siya nang yapusin siya nito. Anong ginagawa mo, Drake? Buti naman akong iniisip mo. Tama yan. Dapat ako lang ang dahilan kaya hindi ka makatulog. Kasi ikaw rin ang dahilan ng sa akin. At, tinawag mo akong sir kanina. Parurusahan na ba kita ngayon? Humiwalay siya sa lalaki. Teka. Hindi ako sanay na ganyan kayo sa akin, sir. Pwede bang sungitan nyo na lang ako? Hindi ako sanay na naglalambing kayo eh. At walang tayo, sir. Pero kung makapulupot yung kamay nyo sa akin, parang 10 taon na tayong kasal. Natawa ang lalaki sa kanya. Okay. Ipigilan ko ang sarili ko sa paghawak sa'yo. Pero hindi kita susungitan, Yana. Hindi ko susungitan ang taong mahal ko. Corny, pero kinikilig si Yana sa sinasabi nito. Masama nga yun kasi malakas na rin ang tama niya sa lalaki. Alam mo, natatawa ako sa mga sinasabi mo. Paano kaya kapag nalaman ng mga empleyado mo na ang masungit at arogante nilang boss ay ganyan ka corny pagdating sa personal maid niya? Nag-iwas ng tingin si Drake. Mas lalong natawa si Yana. Then I'm glad na wala kang kaklose sa mga empleyado ko. So you can't expose what I'm doing. Anito at iniwan siya. Ano pang hinihintay mo dyan?
Kakain na tayo. Tatawa-tawang sumunod si Yana sa lalaki. Samantala, ang mansyon ng mga Villavicencio ay nagmukhang haunted mansion dahil minsan na lang magkaroon ng tao gawa ng pagiging abala sa paghahanap kay Aliana. Ang papa niya ay hindi na kumakain at natutulog ng maayos, kaya kinakabahan na ang mga kasambahay sa kalusugan nito. Sir Ramon, bakit hindi muna kayo dumito sa mansyon at na makapagpahinga? Kagagaling nyo lang sa mahabang biyahe at aalis na naman po kayo. Hindi kaya kayo magkasakit niyan? Huwag niyo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Bakit hindi na lang kayo tumulong sa paghahanap at nang mabilis nating mahanap ang senyorita Aliana niyo? Ilang araw na lang ang natitira sa palugit ni Montemayor. At kapag nagkataon, ay sabay-sabay tayong babagsak. Pipigilan pa sana ng mga kasambahay ang matanda. Pero matigas ang ulo nito. Ipinagdarasal na lang nila na kusang umuwi si Aliana dahil nanganganib na ang kalusugan ng papa nito. Habang abala si Ramon sa paghahanap kay Aliana, ay naroon ito at masaya sa piling ng dapat ay mapapangasawa nito. Sinusulit ang bawat araw na pinapadama ni Drake na mahal siya nito. Drake, kung sakaling umuwi ako sa amin nang hindi nagpapaalam, hahanapin mo ba ako? Anong klaseng tanong yan, Yana? Of course, hahanapin kita. Kahit saang planeta ka pa naroon. Bakit mo na itanong? Naisip ko lang. Inaasahan ko na yan ang magiging sagot mo. Pero hindi ka panipaniwala, Drake. Nahahanapin mo ako kung sakaling umalis ako nang hindi nagpapaalam. Anong ibig mo sabihin? Pinagdududahan mo bang damdamin ko para sa'yo? Kasi hindi ba tinakbuhan ka ng bride mo? Bakit nandito ka ngayon at walang ginagawa? Imbis na hanapin mo siya, nandito ka. At inaabala ang sarili mo sa akin. Baka ganyan din kapag umalis ako. Baka maghanap ka rin ng iba. Ops. You stop right there, Yana. Bakit? Mahal ko ba ang tumakbong bride ko? Hindi ko nga siya nakita, hindi ba? Kaya bakit may kukumpara ang sitwasyon ngayon at kung sakaling aalis ka? Mahal kita, Yana. At hahanapin kita kahit saan ka man naroon. Kaya kung may balak kang iwanan ako, huwag mo nang ituloy dahil mahahanap kita. Hindi nga. Hindi mo nga mahanap yung bride mo. Ako pa kaya? Ayan ka na naman. Bakit mo ba siya sinisingit sa usapan? Magkaiba kayo, Yana. Wala akong impormasyon sa kanya. Mukha niya hindi ko pa nga nakita. Kaya nahihirapan akong hanapin siya. At saka hindi ko siya mahal. Kaya hindi ko sinusuong lahat, mahanap lang siya. Pero pinapangako ko, kapag ikaw ang nawala sa akin, kahit dagat sisisirin ko, mahanap ka lang. Kuha mo. Kaya wag mo akong iwan dahil sinasayang mo lang ang oras mo. Kumakaasta ka para bang sayo ko? Sa akin ka naman talaga. Para sa akin lang. Personal made nga, di ba? Kaya akin at akin ka lang. Anito at niyapos na naman siya. Naistorbo lang ang pagmamoment nila nang may tumawag sa cellphone nito. Drake Montemayor, how may I help? There's nothing I can do about that. I did not order him. That's his choice. Formal na anito at ibinaba ang tawag. Sino yung tumawag? Wala yun. Isang bahay lang ni Ramon. Bakit? Ano raw ang kailangan sa'yo? Kinakabahang Anya. Baka masamang balita yon tungkol sa papa niya. Nothing. Sinabi lang na hindi na kumakain na nagpapahinga si Ramon kakahanap sa anak. Nangihingi rin ng dagdag na panahon para makapagpahinga pa si Ramon at tumigil muna sa paghahanap. Anong sinabi mo? Hindi ko inutusan si Ramon na paguri ng sarili kakahanap sa anak. Pwede naman siya magpahinga, pero pinili niyang hindi. Hindi ko nakasalanan kung magkasakit man siya. Basta ay may usapan kami at yun ang pinangahawakan ko. Sapat ng panahon na binigay ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit hanggang ngayon hindi niya pa rin mahanap ang anak. Baka wala na tong balak na bumalik. Kawawa naman ang tatay niya. Siya na lang ang tanging pag-asa para maasalba ang kumpanya nila. Kaya kumakayod kalabaw si Ramon sa paghahanap. Bawat salita ni Drake ay tumatagos sa buto ni Yana. Parang inihiwa ang puso niya sa bawat salita nito tungkol sa tatay niya. Lalo na nang sabihin ni Drake na hindi siya naaawa sa papa niya. Nang araw ding iyon ay nakapagdesisyon si Yana na umuwi sa kanila. Pero iiwan niya ng hindi malilimutang alaala si Drake. Yana, baka ikaw umiinom? Hindi naman. Sinubukan ko lang.
Matagal ko na kasi itong nakikita dyan sa cabinet mo eh. Anya, kahit ang totoo ay pampalakas iyon ng loob sa balak niyang gawin. Tama na yan at baka malasing ka. Matulog ka na. Mainit dun sa kwarto ko eh. Pwede ba akong makitulog sa kwarto mo? Anya at hinaplos ang braso ni Drake. Nakita niyang napalunok ito. Mainit. May aircon naman dun sa kwarto mo ah. Kung naiinitan ka pa, pwede nating i-adjust yung aircon dun. Masikip dun eh. Hindi ako komportable. Naningkit ang mata ng lalaki. May binabala ka no? Anong balak mo yan ah? Wala naman. Ano lang. Anya at hinaplos ulit ang braso nito. Ilang beses na palunok si Drake. Ayaw mo ba sa akin? That's a stupid question, Yana. Anito at hindi na nakapagpigil. Mapusok na hinalikan siya nito. Kaagad gumanti si Yana at nauwi yun sa mainit na halikan. Hanggang sa binuhot siya ni Drake paakyat sa kwarto nito. Ginawa iyon ng lalaki nang hindi pinuputol ang halik. Mangha siya nang makarating sila sa kwarto. Kaagad siyang binaba ng lalaki sa kama. Pagkatapos nitong maghubad ay saka siya kinububawan. Gusto kong tanggalin itong saplit mo sa katawan. Pakikintulutan mo ba ako? Mabilis na tumango si Yana at ganoon din kabilis na tanggal ni Drake ang mga kasuotan niya. Kukunin ko lahat sa iyo, Yana. But promise me one thing. Hindi mo ko iiwan. Mapait na ngumiti ang dalaga at tumango. Doon na siya tuluyang inangkin ng lalaki. Ibinagay niya lahat dito. Ang puso, katawan at kaluluwa niya ay inangkin nito. Kinabukasan ay maagang gumising si Yana para umalis sa bahay ni Drake. Hindi pa siya handang iwan ito pero kailangan niyang gawin para sa kalusugan ng papa niya. Habang pauwi sa kanila si Yana ay bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Hindi niya yun makakalimutan. Lalo na ang pakikiusap ni Drake na huwag siyang iwan bago ito matulog. Gulat ang mga kasambahay nang dumating si Yana. Ma'am Aliana? Nasaan si Papa? Hindi pa po umuwi mula kagabi kakahanap sa inyo. Saan po ba kayo galing, ma'am? Mag-iisa't kalahating buwan na rin kayong nawala. Hindi na importante yon. Tawagan mo si Papa at pauwiin. Sabihin mong nandito na ako. Tumalima naman ang kasambahay sa utos niya. Umakyat muna siya sa kwarto niya para maligo. Na-miss niya ang komportableng kwarto niya. Nang makarinig siya ng ingay ng sasakyan, ay kaagad siyang bumaba para salubungin ang ama. Ngunit lumagapak ang muka niya sa isang sampal mula sa ama. Pa, walang hiya kang bata ka. Wala kang idinulot sa akin kundi sama ng loob. Pagod at stress. Ang kapal na mukha mo. Pagkatapos ng paghihirap ko sa'yo, ay itong gaganti mo sa akin. Pa, nandito na po ako. Umuwi na. Isang sampal pa ulit ang natamo niya. Na sana ay hindi mo nalang ginawa dahil papatahin kita sa bugbog. Ipapadamo ko sa'yo lahat ng pagod na nakuha ko kakahanap sa'yo. Walang hiya kang bata ka. Bakit sa lahat ng tao sa mundo ay ikaw ang naging anak ko? Anito at dinuro-duro ang ulo niya. Walang magawa si Yana dahil sa galit ng papa niya. Nalasahan niya rin ang dugo sa bibig mula sa sampal nito. Samantala, labis ang pagpapanik ni Drake nang magising na wala si Yana sa tabi niya. Sigurado siyang totoo ang nangyari kagabi dahil naroon pa ang mantsa sa kombre kama. Pero wala nang dalaga. Sinuyod niya ang buong bahay pero wala ito. Nang puntahan niya ang kwarto nito ay wala na ang mga gamit. Doon na nakumbinsi si Drake na umalis na si Yana at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Nabaling ang atensyon niya sa cellphone nang may tumawag. Bakit ang aga mong napatawag, Ramon? Montemayor, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Say it right away dahil wala akong oras para hulaan ang sasabihin mo. Umuwi na si Aliana. Mamayang gabi mismo ay magkakaroon ng formal na pagpapakilala sa inyong dalawa. Kumunot ang noo ni Drake. Kung kailan nawala si Yana, ay doon bumalik ang anak nito. Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Bakit hindi ka makapagsalita, Montemayor? Hindi ka makapaniwala na matutuloy at matutuloy ang pagpapakasal ninyo ng anak ko. Alam kong iniisip mo, Ramon. Huwag kang mag-alala dahil darating ako mamayang gabi. Good. Maghihintay kami sa iyo ng anak ko. Binabaan siya nito ng tawag.
Ang araw na yon ay ginugol ni Drake sa paghahanap kay Yana. Kung saan saang probinsya na siya nagpunta, ngunit hindi niya ito nakita. Nahuli tuloy siya sa dinner sa bahay ng Villasencio. "Sir, naghihintay na po si Sir Ramon sa dining table. Hali po kayo." Anang kasambahay ni Ramon at iginiya siya sa loob. Naroon si Ramon at inip ng naghihintay sa kanya. "What took you so long, Montemayor? Galing ka pa ba sa isang date?" "Pagpaumanhin mo, Ramon. Nasaan ang anak mo? Akala ko ba'y nakauwi na?" Tumawa ito. "Kailangan niya ng grand entrance. Alyana, lumabas ka na." Ganoon na lang ang pagkakagulat ni Drake nang pumasok si Yana. Seryoso ang mukha nito habang ang kanya ay hindi maipinta sa gulat. Bakit ganyan ang itsura mo, Montemayor? Alam ko magandang anak ko, pero sobra naman yata ang reaksyon mo. O baka naman nakita mo na siya pero hindi mo lang namukaan." Kinabahan si Yana sa isasagot ni Drake. Baka sabihin nito ang totoo sa papa niya. "Parang gano'n na nga, Ramon. So, ito po lang anak mo." Maganda. Wala akong masabi sa pisikal na katangian." Ani Drake na hinagod pa ng tingin ang katawan ng dalaga. Napansin niyang namamaga ang gilid ng labi ng dalaga, pero agad itong nag-iwas ng tingin. "Alyana, ipakilala mong sarili mo kay Mr. Montemayor. Huwag kang mahiya. Magiging asawa mo na yan." Lumunok si Yana. Hindi niya kayang makipagtitigan sa lalaki, pero sinubukan niya. "Good evening, Mr. Montemayor. I'm Alyana, Yana Villasencio. It's nice to finally meet you." Ngumisi ang lalaki at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. "Bakit ka umalis, Yana?" Tanong nito na ang tinutukoy ay ang pag-alis niya sa bahay nito. "Umalis ako para makapag-isip, Mr. Montemayor. I'm sorry to keep you waiting. Gusto ko lang maliwanagan pero hindi ako tumakbo sa pagpapakasal sa'yo. At ngayon, nagbalik ako para tuparin yun." Patay mali siya niyang sagot dito. "Si Montemayor, hindi ako bibigoin ng anak ko. Wala ang pagbibigay mo ng ultimatum dahil alam kong babalik si Alyana. Mabait niyang anak ko eh. Susundin niya lahat ng inuutos ko sa kanya. Hindi niya ako bibiguin. Hindi ba, Alyana?" Hindi sumagot si Alyana. "Sige na, umupo na kayo at na makakain na tayo." Tahimik na kumakain si Yana habang si Drake at ang papa niya ay pinag-uusapan na ang tungkol sa kasal. Nag-set na ito ng date at kung ano-ano pa. Pero ramdam niya ang tensyon sa kanila ng lalaki. Alam niyang galit ito sa kanya. "Bakit tahimik ka yata, Alyana? Dapat ay simulan mo ng kausapin si Drake ngayon para masanay kayo sa isa't isa. After all, ay kayo rin ang magkakatuluyan. I'm sure ayaw ni Drake ng asawang hindi nagsasalita." "Hayaan mo siya, Ramon. Siguro ay naninibago pa siya sa presensya ko. At saka kumakain pa siya. Mamaya kami mag-uusap ng kaming dalawa lang. Pwede ba yun?" Napalunok si Yana dahil hindi niya alam kung paano kakausapin si Drake. "Of course. That's a good move to build chemistry, Drake. Kapag nakausap mong anak ko, I'm sure magugustuhan mo kaagad siya." "Pa, huwag kayong magbuhat ng bangko para sa akin. Alam niyo naman pong hindi ako magaling sa pakikipag-usap. Ang marka ko sa eskwela ay patunay doon." "Tama ka dyan, Yana. Hindi ka magaling sa pakikipag-usap. Dahil magaling ka magpaikot ng tao gamit ang kilos at gawa mo. Anong ibig sabihin mo, Montemayor?" "Wala naman. Napaikot niya naman talaga tayong lahat sa ginawa niyang paglayas, hindi ba? Binaliw na tayo. Lalo na ikaw, Ramon, sa paghahanap sa kanya. Yun pala, ay uuwi rin siya. Hindi mo ba matatawag na pagpapaikot yun?" "Siguro nga. Pero hindi ko alam kung bakit parang may laman ang sinasabi mo, Montemayor. Anyway, hindi na ako makikialam sa usapan ninyo. Iiwan ko na kayo. Bahala na kayo mag-usap dyan." Ang papa niya ay iniwan silang dalawa ni Drake sa lamesa. "Kung gusto mo makipag-usap ay wag dito. Sumunod ka sa akin." Anya at dinala sa likod bahay ang lalaki. "Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Itanong mo lahat ng gusto mong itanong." "Ito lang ang gusto kong itanong. Bakit mo ko niloko? Bakit mo itinago ang totoong pagkakakilanlan mo? May gusto ka bang patunayan kaya mo ko niloko?" Maniwala ka man o hindi, ay hindi ko sinasadya yun, Drake.
Hindi ko alam na ikaw ang lalaking ipapakasal sa akin. Totoong naglayas ako para sa sarili ko. Ayoko magpakasal, kaya lumayo ako. Huli na nang malaman ko na ikaw ang lalaking yun. Naging personal maid mo na ako. Paano kita paniniwalaan? Mahal mo ako, di ba? Mararamdaman mo sa puso mo na nagsasabi ako ng totoo. Napailing ito. Dahil doon ay kumunot ang noo niya. Ano? Binabawi mo na bang sinasabi mo? Hindi mo na ba ako mahal ngayon? Paano ko mamahalin ang taong hindi ko mapagkakatiwalaan? Tell me, pakanan niyo ba ito ng papa mo? Pinalak niyo ba akong paikutin? Walang kinalaman ng papa ko rito, Drake. At lahat ng ginawa ko ay hindi pinlano. Kusa lang yun nangyari. Pati ang pagkahulog ng loob ko sa'yo. Come on, Yana. Hindi mo kailangan sabihin na mahal mo ko. Ngayon mo ba sasabihin na alam ko ng totoo? O baka naman takot ka na baka umatras ako sa kasalan. Kaya sinasabi mong nararamdaman mo. Hindi ako takot umatras ka sa pagpapakasal sa akin, Drake. Magiging pabor nga yun sa akin eh. Dahil ayoko naman talaga magpakasal sa simula pa lang. Kaya nga ako naglayas, di ba? Ngayon, kung hindi mo kayang paniwalaan, ay wala na akong magagawa. Pero sinasabi ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Alam mong hindi ako makakatanggi sa kasal na to, Yana. At kahit mahal kita, hindi ko hahayaan na paikutin mo ako sa mga palad mo. Mula ngayon, at sa araw na maging mag-asawa na tayo, magiging casual na lang ang pakikitungo natin sa isa't isa. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Pati ng damdamin ko sa'yo. Anito at iniwan siya ng hindi lumilingon. Aliana, ano na naman ang ginawa mo at umalis si Montemayor? Sinabi ko lang sa kanya na ayaw ko magpakasal at baka sakaling magbago ang isip niya. May problema ba doon pa? Malakas na sampal ang lumagapak sa pisngi niya. Estupida kang babae ka! Anito at isa pang uling sampal ang natamo niya. Kapag hindi bumalik si Montemayor dito para pakasalan ka, ay hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Papatayin kita sa bugbog. Kuha mo ba yan, Aliana? Hindi nakasagot ang dalaga sa namamanhid na muka. Hindi pa nga maayos ang pisngi niya, ay dinagdagan na naman nito. Samantala, nang makarating si Drake sa bahay, ay pinagbabato niya ang mga bulaklak sa labas. Sa galit niya ay kung saang sulok na siya ng bahay na padpad. Hanggang sa makita niya ang nakatagong bulaklak na pamilyar sa kanya. Ang bulaklak ng ina niyang nasira ni Yana. Ang pinatapon niya sa babae na ngayon ay namumukadkad na ang mga bulaklak. Bakit yun itinago ng dalaga? Totoo kayang mahal siya nito? Na nag-aalala ito para sa kanya at sa damdamin niya. Napamura siya. Pinalipas niya muna ang galit. Kinabukasan ay maaga siya sa mansyon ng mga Villavicencio. Gulat ang dalaga nang makita siya, pero mas nagulat siya sa namamagang mukha nito. Nabigla ang dalaga nang hawakan niya ang pisngi nito. Umaray ito dahil sa sakit. Bitawan mo nga ako. What the hell, Yana? Ano nangyari sa mukha mo? Sino nakit sa'yo? Tell me, sinaktan ka ba ng papa mo? Biglaang nawala ang galit sa boses niya at napalitan ng pag-aalala. Tinatanong mo talaga kung sinong nanakit sa akin? Habang mahagpit ang hawak mo sa pisngi ko? Nagbibiro ka ba, Montemayor? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Sinaktan ka ba ng papa mo? Ng mga tauhan niya? Sabihin mo, sinong may gawa niyan sa pisngi mo? Hindi ito sumagot pero alam niya kung sinong may gawa noon. Nasaan ang papa mo? No, Drake. Mali ang iniisip mo. Pero hindi na napigilan ng dalaga nang pumasok ito sa mansyon at nagsisigaw na tinatawag ang papa niya. Drake, no. Itigil mo ng ginagawa mo. Hindi mo alam ang nangyari. Tumabi ka dyan, Yana. Maghaharap kami ng papa mo. Drake, please. Ano ba't kay aga-aga nyo nag-iingay? Montemayor, maaga kayatang napasyal. Akala ko ay hindi mo nababalikan ang anak ko. Paano ko siya hindi babalikan kung ganito ang trato mo sa kanya? What the hell, Ramon? Binubugbog mo ang sarili mong anak? Binubugbog? How could you say that? Mahal ko ang anak ko at nila mo kaya hindi ko padadapuin sa kanya. Huwag kang magsalita na walang katuturan, Ramon. Anong tingin mo sa akin? Pulag? Walang hiya. Hindi ko kailanman pinagbuhatan ng kamay ang anak mo sa loob ng mahigit 1 buwan. Inaalagaan ko siya. Imbis na kung aalagaan niya bilang personal maid ko.
Anong ginawa mo? Pinauwi mo lang ang anak mo para bugbugin. Sana hindi ko na lang siya hinayaang umalis. Kung ganito lang din ang aabutin niya sa'yo. Halatang nagulat ang matanda sa mga sinabi ni Drake. Drake, tama na. Anong sinabi mo, Montemayor? Magkasama kayo ng anak ko sa loob ng mahigit 1 buwan. Siya ang tinutukay mong personal maid mo. Oo, tama ka. Siya ang bagong personal maid ko na hindi mo nakilala. Ang pinaghihindalaan mong bago kong babae na hindi ko alam na anak mo pala at siya magiging bride ko. Tama ka. Mahal ko ang bagong personal maid ko. At tamang lahat ng usap-usapan na palagi kaming magkasama. Nagulat ang dalawa nang tumawa ang matanda. Ano kakatawa, Ramon? All this time ay nasa iyo palang anak ko, Montemayor. Muntik ko pang ibuwis ang buhay ko kakahanap sa babaeng yan. Ano bang pumasok sa kokote mo, Aliana? At nag-apply ka bilang personal maid ni Drake? Gusto mo ba siyang kilalanin? Huwag mong ibahin ang usapan, Ramon. Ang mga nangyari sa loob ng mahigit 1 buwan ay mananatiling sa amin lang ni Yana. Ngayon, anong karapatan mo para bigyan ng pasa si Yana? At sa mukha pa talaga. Huwag mo kong pakilamanan, Montemayor. Anak ko siya, kaya pwede kong gawin kung anong gusto ko. At tama lang yan sa mga estupid ang kagaya niya. Subukan yung ulitin ang mga katagang yan. At magkakagulo tayo rito. Mula ngayon, wala ka ng karapatang pagdapuin ang kamay mo kay Yana. Kukunin ko na siya, Ramon. At hindi mo na ulit siya mamamanipula. Magaling. Mabuti naman at mapapabilis ang kasal at mawawala na dito sa bahay ang babaeng yan. Sige, isama mo. Planuhin niyo na rin ang kasal at nang masalba ang kumpanya ko. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Nasaktan si Yana doon. Hindi mo na siya makakita, Ramon. Tara na, Yana. Teka lang. Kakausapin ko lang ang papa ko. Pa, alam ko ma-pride kayong tao at hindi nyo kayang aminin ang mga kamalian nyo. Pero sa kabila ng ginawa nyo sa akin, ay nagpapasalamat pa rin ako sa buhay nyo sa akin. Sa pag-aalaga at pagbibigay ng mga kailangan at gusto ko. Alam ko naman na importante rin ako sa inyo. Hindi nyo lang maamin dahil sa pride ninyo. Bago ako umalis sa bahay nito, gaya ng gusto nyong mangyari, ay gusto kong malaman nyo na mahal ko kayo. At salamat dahil sa kabila ng lahat, ay ikaw rin ang dahilan kaya ako minahal si Drake. Mahal ko kayo pa. Sana ay mabawasan ang sakit ng ulo niyo pag alis ko. Ani Yana at tuluyan ang sumama kay Drake. Habang paalis sila ay maluha-luha ang papa niya. Pero hindi nito kayang ipakita sa iba. Tahimik silang dalawa ni Drake nang makarating sa bahay nito. Gulat siya nang makita ang bulaklak na itinago niya na nakadisplay sa loob. Bakit nandito ang mga to? Saan mo to nahanap, Drake? Hindi ko rin alam, Yana. Ang alam ko lang, kusa yan nagpakita sa akin. Kagaya mo, kusa ka nagpakita sa akin. Tandang-tanda ako pa nung pumasok ko sa opisina ko. At proud na sinabing ikaw ang bagong personal maid ko. Alam mo bang doon pa lang gusto ko na matawa. Dahil hindi bagay sa'yo ang trabaho, Yana. At tama nga ako. Ang dapat sa'yo ay pinagsisilbihan at inaalagaan. Bakit mo to sinasabi, Drake? Kasi mahal kita. At naniniwala ako mahal mo rin ako. Tama ka. Nararamdaman sa puso kung nagsasabi ba ng totoo ang taong mahal mo. At mas lalo ko nakumbinsin ang mahal mo ko nang makita ko ang mga bulaklak na yan. Hindi ko alam na tinagot inalagaan mo yan para bumalik sa dati. Bakit mo ginawa yun, Yana? Kasi nga, mahal kita. At hindi ko kaya makita ka nasasaktan at nalulungkot. Alam ko kung gaano kahalaga ang alaala ng mama mo sa'yo, Drake. At kung bibigyan ako ng pagkakataon, ay gagawin kong lahat para gumaling ang puso mong nasaktan ko. Hinaplos ng lalaki ang mukha niya. Hindi mo alam, Yana. Pero ang ginagawa mo na yun ngayon, ginagamot mo na ang puso ko. Pakaramdam ko nga wala nang sugat. Tanging ang nag-uumapaw na pag-ibig ko na lang sa'yo ang natitira. Totoo bang sinasabi mo? Ibig sabihin ay pinapatawad mo na ako? Oo. Dahil hindi ko kaya magalit sa'yo ng matagal. Masyado ko tang mahal, Yana. Sa tuwa niya ay siya mismo ang humalik dito. So, kailan ang kasal natin? As soon as you say yes. Anito at lumuhod sa harap niya. Pwede ka bang makasama sa habang buhay? Yana,
Panghabang buhay na biyahe. Tinatanong pa ba yan? Siyempre oo. Oo, Drake. Sasamahan kita sa biyaheng panghabang buhay. Mabilis na isinuot nito ang singsing at inangkin ang labi niya. Ilang linggo ang lumipas at ikinasal silang dalawa. Marami ang dumalo. Sobrang saya niya nang dumalo ang papa niya. Tama ka yan ah. Ma-pride nga akong tao. Kaya hindi ko maamin ang mga kamalian ko sa'yo. Pero alam mo ba ang napagtanto ko? Malungkot kung wala ka anak. Ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay ko. Si Papa talaga. Alam mo, sinasabotahe mo ako eh. Sinisira mong make-up ko sa pagpapaiyak sa akin. I'm sorry anak. Masaya ako at kahit papaano ay may nagawa akong mabuti sa buhay mo. Alam kong magiging masaya ka sa piling ni Drake. Nakikita ko sa mga mata mo kung gaano mo kamahal ang Montemayor na yan, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo guguluhin. Si Papa talaga. Paano ang mga magiging apo ninyo? Sigurado akong gusto nila ng makulit na lolo. Aba, ibang usapan naman kung gano'n. Kapag nagkaapo na ako sa inyo, 24/7 akong tatambay sa bahay ninyo, anak. Sabay silang nagkatawanan ng ama. I love you, Pa. I love you more, prinsesa ko. Sana maging maligaya ka sa piling ng prinsipe mo. Anito at ibinalik siya kay Drake. Nandoon ang pinsan nitong si Claire na kanina pang nakangiti sa kanya. Sabi na nga ba eh, ikaw yung anak ni Ramon Villasencio. Sa kabila ng paglalayas mo, ay sa simbahan pa rin yung uwi niyo nitong pinsan ko. Oo nga eh, pambihirang buhay. Ops. Ano sinasabi mo, misis ko? Anong pambihirang buhay? Akala mo makakawala ka pa sa akin. Ngayon nakatali ka na sa akin. Hindi na kita papakawalan yan ah. Sino namang nagsabi na gusto kong kumawala? Habang buhay kong gugustuhin manatili sa piling mo, Drake. Kasi mahal kita. Napatikhim si Claire. At aalis na po ako kasi naglalambingan ang mag-asawa. Anito at iniwan sila ni Drake. Nagsayaw sila ng asawa sa malamyos na musika habang kanina pa tili ng tili ang mga bisita at nag-request ng kiss. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. At araw-araw naming ipaparamdam sa'yo, kasama mga magiging anak natin, kung gaano ka kasarap at kadaling mahalin. Bubusugin ka namin ng pagmamahal, Yana. Pangako ko yun sa'yo. Aasa ako, Drake. Anya at tumingkayad para mahalikan ito. Nagtilian ang mga bisita. Lumipas ang maraming taon at tinupad nga ng lalaki ang pangakong bubusugin siya ng pagmamahal kasama ang 5 anak nila. The end.